Alright mga ka-sideline, so andito tayo ngayon nakatambay sa aking tahanan at nagti-trade tayo. Yan, oo. Shout out sa mga ka-sideline natin dyan. Magkano na ba yung ating naipon? Ayan, so meron tayong profit na ay 4,000 pala. Oh my gosh, ay silo na ako. Ayan, tapos bakit tumaas? Dahil po dito sa kay Baby Dutch na ating tinitrade. Ayan, ang huling market price niya is 0.00002419. Tumaas siya at magkano ba yung inangat natin? Magkano ba inangat natin? Trading. So, nasa kulang-kulang ng less than 1,000. Less than 1,000 yung ating inangat dyan. Kaninang umaga lang yan. Ayan. So, ganun-ganun lang mga sideline. At dito naman tayo sa future trading. Future trading ng ating Qcoin ay talo tayo na 200. Yan. Itong tinatawag na paper loss. Paper loss. Okay. Paper loss tayo. At paano natin babawiin yan? Sige, pakita natin. Paano natin babawiin yan? Dahil bumaba ng ayan yung kanyang chart sa 15 minutes, sa 5 minutes yan. Okay, 1 minute ito. Paano natin babawiin yan? Yan, so ngayon ating order, close natin yung buy order natin na napakababa at bibilhin natin. Ito, bili tayo mga sideline, kalahati natin na mag-buy order tayo. Okay, so pansinin natin itong mga sideline ito. Ayan, bawiin natin yung talo natin. Ayan, oh. Umaangat na siya mga sideline dahil yung kanyang trend, market trend is pataas. Ayan na, mababawi na natin mga sideline. Magkano kaya i-take profit dito sa sa future trading natin? Ayan, nabawi na yung talo. Nabawi na, oh, di ba 98, 78 na lang. Okay. Ayan. Balikan natin sa future trading. Okay. Saan ba tayo? Ayan, kalito. Ayan, oh, 54. 60, 74, 75. Ayan. 70, 69, 66. Para tayo na sa bingguhan na ito. 75, 75. Tingnan natin ang chart. Mukhang uptrend. Ayan. Ayan, oh. Bumaba siya sa 5 minutes. Ayan, ganyan yung chart niya. O ngayon, ako, confidence ako na aangat siya. Kasi, papansin mo yung support and resistance ay napakalaki ng allowance, kaya tataas talaga yan. 66 na lang. 66 na lang mga ka-sideline. 11 na lang ang talo natin. 12 na lang ang talo natin. At tataas pa yan. Punta tayo sa 1 minute. Tignan natin ito. Itong chart. Ayan. O, tignan natin ito. At pag tumaas pa ng konti, profit na tayo mga ka-sideline. Yan. 5 piso, 31. Magkano ba gusto natin tayo dito? Di ba? Okay, 40, 39, 37, 35, 33. Tingnan natin. Naku po, sisipa pa totoo ataas. Tingnan natin yung line. Bumaba. Huwag sanang yumuko. At 0.5 malamang aabutin yan. 0.5 kasi tinan natin, oh. Tinan mo na chart to. In 2 hours time frame, laki ng chance natin dito, oh, sa 4 hours, sa 8 hours, dito pa lang tayo mga ka-sideline sa 1 minute. 1 minute nagpa-profit na tayo ng 35, 39. Yan, pwede na natin i-close yan kasi profit naman na tayo, pero syempre konti pa lang yan. Bariya lang yan. Bari-bari naman talaga ito.
Yan, bumaba na naman. At natatalo tayo. Yan. So yan ang sinasabi ko. So kung i-close natin yan. Mal! May bibili. Ayun, 40, 37, 35. Okay. Yan. Saan ba tayo? Mababa siya, no? Mababa siya, pero lakas ng ano ko dyan, natataas siya. Normal lang yan kasi mayroon nagba-buying and selling around the world. Buying and selling around the world 24 hours 7 days a week. Walang pahinga. Yan. Habang tulog yung mga kano, tayo din sa Pilipinas ay buhay na buhay at gising na gising, mga ka-sideline. Okay? So meron na tayong 6 minutes na pag-video. Yan. 38 42. Di ba bumaba yan? Kanina konti lang, nasa 30 lang, 40 lang yung inangat kanina, pesos. Babawi tayo dyan. At mas malaki pa yon. Yan na. Yan na. Yan na. Pero pumapalo na yung aking asset. Tingnan mo yung asset natin dito. Kung natatandaan mo kanina, 67,888. So yun. Bumaba yata, no? Kasi nga dahil dun sa ibang spot trading ko. Pero profit na rin ako dito eh. 240. Ayun, no? Kanina 19. 2419 yung kanina. Ngayon 2405. Kasi nagbabuying and selling yung mga nag-hold ng crypto. Yan. Hindi pa tayo nawawalan ng pag-aasa. Okay. Sabay tayo. Ayun. So 55,000. Ay, 55 pesos, 61, 62, 74, 69. Yan. Tingnan natin mamaya. Antayin natin. Siguro target natin baka konti lang. May lakad tayo. May lakad si sideliner. Parang ano yan? Naka-record ako. 15, 40, 29. Yan. So ganun-ganun lang mga ka-sideline. Paano tayo mag-profit dito? Yung diskarte sa buying and selling. So maraming diskarte rito. Diba? 3 lang ginagamit ko sa trading. Yung ating leverage, yung dollar cost averaging, yan ginagamit ko yan. Tapos syempre ano pa yung isa, leveraging, dollar cost averaging, leverage. Ayan, leverage. So yun, yung mga discarding 3 lang yan na ginagamit ko dyan. At kailangan disiplina rin. Huwag masyadong greedy. Tama lang, kailangan ko konti lang yung target, dahil pagka tinarget mo yung mas malaki, baka mas malaki yung matatalo. Tama lang, pansinin natin doon sa chart, sunod ka sa chart. Ayan. Okay, sa 1 minute ang pinaka highest peak na nakukuha niya is 0.5. Dapat hindi ka magmo-more than 0.5, dahil pag tumaas dyan at iniisip mo pa na abot na 0.6, malabo. Yan, malabo. Okay, doon lang sa sigurado talaga. Huwag mag-tag doon, huwag mangangarap na yayaman ka agad dito. Hindi. Kikita ka, oo. Tatalo ka, oo. Depende sa diskarte natin.
makita din sa video na to yung ano yung magte-take profit tayo. Antayin natin, sana ibigay pero bibigay yan dahil dito sa chart na nakikita natin at malakas ang ating pakiramdam na aangat siya ng na-expect natin dito sa ayan, dito sa 5, 0.5 pwede na tayong mag take profit tayo ng 0.5 just in case biglaan bulusok pataas at biglang baba kasi yan pwede na sa 458 yan. Kung dagdagan natin ng isa 951 pero ang kailangan lang natin is makita ang nag-profit tayo na take profit natin yung ating target sa ngayon. So pwede na tayo sa 0.5, yun yung kanyang support and resistance na level. Yan. So kahit anong mangyari, bumulusok ng pataas, kuha natin yan. Okay. So nakakainip ano. Ilang oras yan? 10:20. Walang cut to Yan na. Pero dagdagan natin. Sagat na natin. Ang aking liquidation price is 0.39. Sa mga nag-iisip kung magkano ba yung investment dito, pwedeng kahit magkano. Basta isipin mo sa negosyo, kung maliit ang punan mo, siyempre maliit din ang kikitain mo, diba? Kung malaki ang punan mo, siyempre malaki ang kikitain mo. Pero bumabase rin yan sa market trend. Kung mas malaki ang demand, siyempre kukunti ang supply, siyempre magtataas yung value, diba? Kung malaki ang ayun na tumataas na naman mataas talaga yan, taas yan 0.49 48 mukhang hindi yata talaga. Susumpitin lang siguro tapos bababa din. Dito lang tayo sa future trader. Tsaka unang-una pala, ang trader ito huwag kang magte-trade ng sobrang dami dito sa future trade. Tapos yung asset mo kailangan may enough na funds para maka-recover ka. Kasi pag na-trap ka na dun sa price na binili mo at wala ka ng pambili, pag bumaba, kasi once na bumababa yan, opportunity mo yan maski mapasell sell short, yung losses mo, yung posible yun maging profit mo Kaya dapat hindi mo dapat zero to. Ito yung buying power mo at ito yung total margin mo. Okay, nagtataas ang lahat to. Si Solana tumaas ng 6%. So
ito nga, tumaas na ng ng 13% si XLM. Napakagandang project na ito. Kasi alam niyo yung MoneyGram, ito yung pinaka the best kasi ito yung pinakamurang transaction fees si XLM. So ako, nag-i-stack ako dito kay XLM. Yan. Ito yung aking liquidation price, 0.39, at ang aking entry price ay 0.49, at ang aking sinet na take profit is 1 point lang, 0.5. Yun lang yung point. At yung market price today, sa ngayon, as of itong oras ay 0.48. 1 point lang. Tapos yung mga konti lang yung difference. So hindi tayo nalalayo. Yan, antayin natin after nito, close natin. Tapos magbabay order lang tayo ng mas mura. Pero kung alam mong talagang bababa siya, base dun sa chart niya, hindi mag-sell ka. Pag na-reach niya na yung pinaka-highest level nung yung trend niya. Yan. So 125. So 16 minutes. 17. So 30 minutes. Ayun, tataas talaga siya. Within 30 minutes, tumaas siya. So 17 minutes pa lang yung ating recording. Kanina kasi nakapag-profit na ako dyan. O para makita natin, paano mo sabi na kumita na ako din ng may ilang oras lang. Eto. Ayan. 130, 500, 530. Anong oras yan kanina? 9:40. Ito naman is 9:55 plus 9. Yan ang oras natin, 26. Ayan, ito close ko na to kanina dahil medyo nagdoble na yung aking binili. Okay, so kagabi ayan, anong alas 11, ayan, merong 19, diba? At marami pang iba, marami pa yan, puro green, ayaw ko na pakita. So yun, yung losses natin pwede maging profit yan, diba?